Ayusin naman ang choir ngayon, Panginoon. Masyadong malakas. Dakilain ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan, dakilain ang kanyang ngalan, purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan, at papurihan magpakailanman. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang, ating samahan ang mga nag-aalay ng pasasalamat. Grace Publica, Asteria Marsada, Ana Johnson Jesno, Eva Makatangay, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Arsenia Baltasar, Crescencia Ocobilio, Cesar Fabian Ocobilio, Cornelio B. Kagurangan, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa, lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya itinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, sa inyo mga kapatid. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos,
patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga Hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin
ang ibang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Dahil nabanggit ko kagabi na hindi nyo maaasahan ng inyong mga anak pag kayo ay tumanda. Meron nag-comment at sabi niya, napakalungkot naman ang sinabi mo, Father, na hindi ko maaasahan ang aking mga anak pag ako'y tumanda. Sa palagay ninyo, ano po sa palagay ninyo? Pag sinabi niyo po ba sa inyong mga anak, anak, aasahan kita pagtanda ko. Maasahan po ba siya? Magkaiba po yung kayo magsasabi sa inyong anak, anak, aasahan kita. At iba yung ang anak ang magsasabing, nay, tay, maasahan mo ako. Magkaiba yun. Magkaiba yung inuutusan sa nagkukusa. Magkaiba yun. Sabi niya, hindi po ba nasusulat sa kautusan na dapat ang mga anak ay aarugain ang kailang matandang magulang? Saan nasusulat yon? Sa aklat ni San Pablo o sulat ni San Pablo kay Timoteo na ang iyong pananampalataya ay dapat nakikita sa pag-aaruga ng nakakatanda mong magulang. Ano ibig sabihin doon? Ang iyong pananampalataya. Kaya ang tanong ay, may pananampalataya bang anak mo? Mahirap sundin ang kautusan kung hindi naman siya naniniwala sa gumagawa ng utos. Paano mo sasabihin sa iyong anak, anak, gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pero pag tinanong mo ang iyong anak, kilala mo ba ang Diyos? Paano ko sasabihin ng iyong anak, sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Nung minsan, naglalakad ako sa Rockwell, nakasalubong ko isa sa benefactor ng aming seminaryo at sabi niya, kumusta ka na, Father Day? Kwento, maya-maya. Sabi niya, pagdasal mo naman ako. Sabi ko, bakit po? Nahihiya siya magsabi pero nasabi din niya. Sabi niya, sabi mo kasi pamana na yung aming mga ari-arian habang kami ay malakas pa. Sabi ko, ano po nangyari? Nakademanda kaming mag-asawa. Sino pang nagdidemanda? Yung isa sa aming mga anak. Sariling anak ang nagdidemanda sa magulang.
Bakit niya dinidemanda ang kanyang mga magulang? Kasi hindi niya gusto ang kanyang pamana. Kaya nabiro ko yung aming benefactor. Yan ang kinaganda ng mahirap. Sakit lang ang pinapamana. Diabetes, alta presyon, di ba? Hypertension, gout. Yan lang pinapamana ng mga mahirap. Hindi mo pinoproblema yung mana ng mayayaman. Of course, sinabi ko lang yun dahil gusto ko siyang patawanin. Pero bakas na bakas sa mukha niya ang kanyang frustration. Sino ba ang mga magulang na ayaw ang kanyang mga anak magkaroon ng magandang kinabukasan? Ang kabilin-bilinan ng aming mga magulang, wala kaming may papamana sa inyo. Kaya mag-aral kayo ng husto. At sabi ng aming mga magulang, one time yan. Pag bumagsak ka, wala akong ibang tuition pandagdag. Kaya mag-aral ka. Ang pinamana lang sa amin ay aming mga pinag-aralan. Pinag-aralan. Alam nyo, hindi lang yan isang kwento. Dati, meron din isang ambassador na nakilala ko. Isinulat pa ang aking pangalan. Sinulatan pa niya ako. Na isa ako sa magmimisa sa kanyang lamay. Akala ko fake news eh. Kasi hindi pa patay, sumulat na eh. Di po ba? Ano? Nakita ko doon yung mga pangalan ng pari kung sino magmimisa sa mga araw na kanyang lamay. Isa doon, si Bishop Sok. Tinawagan ko si Bishop Sok. Nakatanggap ka ba ng ganitong sulat? Kasi nandito ang pangalan mo. Sabi niya, oo. At totoo ito. Ha? Hinahabili na niya kung sino magmimisa sa kanyang lamay. Kayo rin, baka gusto niyo sumulat na. Di ba? Kasi nung ako po ay nasa pilgrimage, namatay po ang nanay ng aking kaibigan, galit na galit siya na hindi ako makakapagmisa sa lamay ng kanyang nanay. Sabi ko, anong magagawa ko? Nasa pilgrimage ako. Di ba? Sana, Father, pag ako namatay, wala ka sa pilgrimage. Eh sabi ko sa kanya, di-schedule natin. Di ba? Walang nakakaalam. Kaya nga pinaghahanda tayo eh. Walang nakakaalam. But the sad story, hindi kami nakapagmisa sa lamay. Hindi kami nakapagmisa sa lamay. Nung namatay, meron siyang ibang kinuhang magmisa. Sabi ko kay Bishop, kailan tayo magsimimisa? Doon daw sa Pasiam. Sa Pasiam. O, hindi. Alam ko, pang-apat ako. O. Nung nilibing, sabi ko, saan ang Pasiam? Pinuntahan ko yung bahay. Kumatok ako. Sabi ko, ako po si Father Dave, ako po magmimisa ngayon. Sabi ng anak, walang misa-misa. Sabi ko, ano pong ibig sabihin? Walang misa-misa. Wala akong misa. Alangan na ipagduldulan ko ang sarili ko, hindi po ba? Ay sige po, umuwi ako. Tinext ko ulit ang aking kaibigang obispo. Sabi ko, hindi ako pinagmisa. Sabi niya, ako din. Ano gagawin natin? Kanya-kanyang misa tayo.
Baka mamaya, balikan tayo ng patay. Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? Regardless how religious you are, you cannot expect that your children will obey. Unless, as the first reading have said, unless you allow them to be heirs of your faith. Not knowledge, but faith. Naway ipamana mo sa iyong mga anak ang iyong pananampalataya. Hindi lang yung iyong alam. Hindi lang yung pinagsisimba ang mga bata. Pinapakilala mo sa kanila ang Diyos. Because if you will not allow them to know the God you believe, they might only know the things to do, but they will not have faith. You cannot expect that your children will obey the law if they do not believe the lawmaker. Ano pong pag-uusapan natin sa gabing ito? Don't stop the blessing of God in your life. Make sure that your children will inherit the blessing that you have received. Make sure. If you commit sin, your family will suffer to the 4th generation. You look at the book of Genesis. But if you do good things, your family will be blessed on the 7th generation. It's either you will be the cursed or the blessing. So it's good that you decide, you, me, everyone decide that all sins should stop in me. All sins. Kung ano man ang mga minamana kong kasalanan, dapat matapos sa akin. Upang mga susunod sa akin, ang mamanahin ay pagpapala. Pagpapala. Let your children inherit the blessing because of the good things you have done. Whether you like it or not, my dear friends, as water seeks its own level, grace builds in nature. As water seeks its own level, pag binuhos mo ang tubig, aagos at aagos yan hanggang sa pinakamababa. Ganon din ang biyaya. Sabi nga ni Santo Tomas, ang biyaya ay namumukadkad sa ating mga pagkatao. You cannot simply pray for grace. Grace do happen if we cooperate with God. So, as you look at yourself, as you dream dreams, as you try to soar high, look at your children. Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Look at your children. Imagine what they will be tomorrow. Imagine. Kaya nga, sabi ko, pinag-aaral mo kasi gusto mo siya na magkaroon ng magandang bukas. First, inculcate to your children that learning is more important than grades. Learning is more important than grades. Comprehension is more important than
knowing how to read. May mga taong marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Di po ba? Marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Do not touch wet paint. Ay, basa nga. Di ba? Hindi lang yan. Maraming ganyan. Ano ba ang problema natin? Nasira na ba dyan nyo? I guess nasira na, no? Na wala kayong inisip kundi CR. Walang mayaman, mahirap dyan. Walang pare-pare dyan. Pag sira, sira. Diba? Palagi ko yung kinukwento eh. Ha? Pag sira ang tiyan mo, hindi ka namimili na sasakyan. Basta makasakay ka, makauwi ka. Di po ba? No? Ha? Hindi ka namimili ng CR. Dati namimili ka ng taxi. Ngayon kahit jeep na kakarag-karak, sasakyan mo. Di po ba? No? Ha? Kahit ikaw lang ang laman, ang upo mo, kalahati lang. Ayaw mo sumayad lahat, di po ba? No? Ang lahat ng iyong lakas nando sa tubo. Di ba naranasan niyo yun, ano? At pag nalubak, alam mo ang pakiramdam, di po ba? No? At pag tumigil ang jeep dahil walang pasahero, gusto mong sabihin, mamang driver, bayaran ko na lang. Kasi kada kanto, tinitigilan, hindi po ba? Ma, bayaran ko na. At pagbaba mo, walang importante. Kahit sinong tumawag sa'yo, mamaya na, di ba? No? Gustong-gusto mo yung asong sumasalubong sa'yo, alis ka dyan, sipahin kita eh. Di ba, no? At pagpasok mo sa bahay, nak, ba't ang aga mo? Mamaya, mama. At paghawak mo sa door ng CR, nakalock. Nakalock. Di ba? E bago ka pagpasok mo sa pinto mo, tinanggal mo ng botones eh. Binaba mo ng zipper eh, di po ba? No? Para pagpasok, ibababa na lang kung ano man, di po ba? No? Nakalock. At may kumakanta sa loob. Di ba? O, dali. Hindi naman niya naintindihan. Pagbukas niya, ano ba? Alis ka dyan. O, uupo ka. Nailabas mo. O, naalala nyo? Di ba? Ano una nyo sinabi pagkatapos? Kita nyo na, naalala nyo ang Diyos. Di ba? Salamat sa Diyos. Alam nyo kung ano ang mahalaga. Hindi tayo pwedeng sorry for the words, hindi tayo pwedeng magtanga-tangahan. Alam natin kung ano ang kailangan. Di ba ba? No? Magkakasama kami mga pari sa Mega Mall. Nasira ang tiyan ko. Dali-dali akong pumasok sa CR. Nailabas mo. Pagtingin ko, walang toilet paper. Nairaos mo, kaya lang, paano mangyayari? Walang toilet paper. Wala namang bidet. Aywan ko ba? Bakit may mga taong nag-uuwi ng toilet paper, no?
May mga taong mahilig talaga. Hindi na sila nag-isip na darating ang araw, sila mangangailangan niya. Di ba ba? Oh. So, ang tagal ko nagnilay doon. Tinext ko yung aking kasamang pari. Sabi ko, Padi, tulungan mo naman ako. Nasa CR ako. Walang toilet paper. Baka naman pwede mo akong dalhan. Sabi niya. Saan? Sabi ko, nasa 3rd floor. Sa kanan, building A. Oh. Kasi A and B, di ba? Oh. Nanonood pala siya ng sine. Ay di abala ka. Di po ba? No? Nagpunta pa siya sa supermarket, bumili ng toilet paper, punta siya sa CR. Paano niya malalaman kung sino ako doon? Di ba? Alangan ba sabi niya, Father Dave, Father Dave. Ang hirap, no? Kaya sabi niya, Dave, Dave, Dave. Sabi ko, dito, dito. Di ba? Anong ibig ko sabihin? We suffer because people fail to comprehend. Hindi porke libre, pwede mo kunin. Di ba? Hindi porke libre, pwede mo kunin. Kilala niyo si Jokoy, di ba? Yung Amerikano, Pilipino na sikat na comedian. Sabi niya, nahihiya ako sa nanay ko. Kasi pag kumakain kami sa restaurant, pinapauwi yung mga tissue paper. Di ba? Ganon tayo eh. Anong kinabukasan? Again, you have to inculcate to your children that learning is more important than grades. In simple terms, tell your children to bring home educations and not simply diploma. Mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lang diploma. Magkaiba yon. Sayang ang talino kung walang pinag-aralan. That you value learning, not just grades. Value learning, not just grades. Don't scold your children because their grades are low. You ask them, what have you learned? Sabi nga ni Don, nung dumating ako dito, 8 buwan ako walang trabaho. Takot na takot ako. Nag-apply ako. Nakakuha ko ng trabaho, security guard. Ang sahod ko, mas maliit pa sa allowance ng misis ko. Hindi siya naapektuhan. Bakit? Mas mahalaga na ikaw ay may trabaho kaysa sa sahod na iyong natatanggap. Marami sa atin ayaw magtrabaho kasi ang baba ng sahod. Lahat gustong sumahod ng malaki na ayaw magsimula sa ibaba. Natuto siya. At dahil sa kanyang pinapasokan, nalaman niya bakit ang lalaki ng sahod na ito. Mga safety officer. O di nag-aral siya ng safety officer. Umudlad ang buhay. He learned to value learning, not just about money. Third, don't inculcate on your children how to be best in their class, but be the best he or she should be. As I always say this, be the better person today than yesterday.
Not with anybody else. Not with anybody else. Be the best who you can be today compared to yesterday. Because things are learned through practice. That's why I always say this. Discipline is never about punishment. Discipline is learning to embrace certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. It's about discipline. It's about discipline. My dear friends, my brothers and sisters, if you want your children to obey the law, let them learn and understand the lawmaker. They should value knowledge, not just knowing how to read. Value comprehension. Value learning, not just grades. There are more important than money. There are more important than money. Madaling magpamana ng pera. Pero hindi ng karunungan. Maiksi lang ang buhay. Si Ate Flor, nakilala ko, nagimbalo for the past 3 years. Sino ba nakakaalam na papanaw ang iyong asawa ng ganong kabilis? Wala nakakaalam, di po ba? No? Kaya nga yung mag-asawa, dapat hawakan yung mabuti yan. Madalas yung hawakan yung kamay ng inyong kabiyak. Seriously. Seriously. Think about this. How many Christmases do you think you still have? Seriously. Sa palagay nyo, ilang Pasko na lang meron kayo? Hello? Di ba? Alam nyo, nung na-stroke ako, by the way, bago ako may-stroke, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test ko. Sabi ng doktor, you're healthy. Alam mo, pag sinabayin ka ng doktor, healthy, feeling mo talaga healthy ka. Maganda yung blood test eh. After 3 months, na-stroke ako. Nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, papunta ng Mega Mall ng alas 5 kasi may kainan. 5:15, na-stroke ako. Ako ang nagdadrive. Bigla ako naduling. Sabi ko, sama ko, sandali lang naduduling ako. Sabi niya, baka vertigo. Hindi ito vertigo. Kasi umiikot ang buong daigdig. Umiikot ang buong daigdig. Pag vertigo. Ito duling lang. Pag pinikit ko ang mata ko, hindi naman ako umiikot. Hindi lang ako makakita ng maayos. Tinabi namin. Tapos sabi ko, parang wala nang pakiramdam yung mga kamay ko. Sabi niya, tingin ka sa akin. Tumingin ako, ngumiti ka. Ngiti ako. Bakit niya ako pinapangiti? Kasi kung stroke, tabingi ang mukha mo. Hindi naman daw tabingi. Tapos sabi ko, sabihin mo doon sa guard ng Mercury, ilipat ako sa likod. Tawagan mo si Marie para siya mag-drive na sasakyan. Bakit? Sabi ko. Sabi niya, wala nang pakiramdam ang bewang ko. Maya-maya,
Wala nang pakiramdam ang mga paa ko. Dumating yung guard. Sabi niya, Father, yapusin niyo ako. Hindi ko magalaw ang aking mga kamay. Ang tanong ko lang sa kanya, nakasuot pa ba ang sandalyas ko? Opo. Nilipat ako sa likod ng sasakyan. Simula nun, hindi na ako naniniwala sa blood test. We tend to be complacent. Nobody knows. Nobody knows. If you will not teach your children how to survive, do you think they will survive? They will not. My dear friends, my brothers and sisters, kaya maghanda ka. Hindi mo alam kung kailan darating. Di po ba? Di mo alam. Sabi nga, may mga nagplano kagabi kung anong gagawin nila ngayon. Pero hindi na sila nagising. May mga taong kaninang umaga nagplano kung anong gagawin ngayong gabi. Pagkatapos ng Mission Pilipino. Pero hindi na sila umabot. Kayo, hindi ko alam. Di ba, no? Walang nakakaalam. What I'm trying to say, don't simply plan about yourself. Think of your children. Think not only of your future, but also of your children's children. Inculcate in them your faith. Inculcate in them the values. Inculcate in them what is more important, not just what is pricey. Maiksi lang. Maiksi lang. Nangangarap ako. Hindi naman masama na hingin sa Diyos na makapag-celebrate ako ng aking golden sacerdotal anniversary. Kinukwenta ko para makapag-celebrate ako ng aking 50th as priest. Dapat umabot ako ng 86. 86. 62 na ako ngayon. 86. Di ba? Kaya ang dasal ko sa Diyos, sana naman maka-87 ako, Lord. Sana naman maka-87. Sabi nung isa, sa 86 ka magse-celebrate ng golden, bakit gusto mo maka-87? Natural. Alam ka naman pagka-celebrate mo, patay agad, di ba? Di ba? Siyempre, makapaghanda ka pa man lamang, di ba? Ano? Bakit ko ito sinasabi? Because very few among us really think of our tomorrow. Very few. We seldom think. Parents, what is in your mind as you look at your children? Anong laman ng inyong mga isipan? Di po ba? May kapatid ako. Ang isa sa anak niya ay special child. Binata na. At least marunong na magluto ng pansit canton. Binata na. Pero ano sabi ng kapatid ko? Kung ipahihintulot ng Diyos, sana una siyang mamatay bago ako. Yun ang kanyang pag-iyak sa Diyos. Bakit? Paano ang aking anak pag ako ang nauna?
Paano ang aking anak pag ako nauna? Only a mother could understand those words. Only a mother. We desire certainty, but the only certain in this world is uncertainty. That's why we need faith. If you do not know how to pray, what will happen to you? It's too late, my brothers and sisters. It's too late when you are already dying. And it's the only time you will learn to pray. Anong greatest learning ko when I had a stroke? I was in the emergency room. I can hear everything. I can talk, except I cannot move. I cannot even move my fingers, even though I was holding the rosary. I can hear the doctor saying, Father Dave might not make it. Sabi ko, ano kaya itsura ng might not make it, no? Di mo alam. Di ba? Anong greatest learning ko? Kahit gaano kadami ang iyong kaibigan, pag ikaw ay naghihingalo, ikaw lang. Kahit sama-sama kayo sa emergency room, ikaw lang yun. Pag mayroon ka nararamdaman, ikaw lang. Pag nag-aray ka, aray, ikaw lang yun. At pag ikaw ay namatay, ikaw lang. Nakukuha po ninyo? Baka akala nyo, sa dami ng kaibigan nyo, sasamahan kayo, ano ka? Solo ka lang. If you don't have Christ with you, then who will be with you? If you do not have Christ in your family, who will take care of them when you are gone? Do not forget, hindi dapat maiiwan sa iyong biyaya. Pray, ask, and know how should your children inherit the blessing. How should your children inherit the blessing? That is the presumption that they have a blessing to inherit. Di po ba, no? Eh kung wala ka namang ginagawang tama, ipapamana mo. Di po ba, no? That is the presumption. But what I'm trying to say, pwede ka magpamana ng sumpa or pwede ka magpamana ng pagpapala. As I've said earlier, stop the sin. Anong pinapatigil sa iyo ng Diyos kahapon o no isang araw? Kahapon, so that you can soar. Anong pinapatigil? So that they will not inherit the cursed. Make them inherit the blessing. It is important that they know the Christ, who is the source of all blessing. It is important that they know the lawmaker, so that they will fulfill the law. It is important that it's more important to have learnings than grades. My dear friends, my brothers and sisters, because you do not know the time. You do not know the time. Love, forgive. Love, forgive, and bless. Kaya nga, pag nagmimisa kami mga pari, palagi namin sinasabi yan, this will be my first, my last, and only Mass. This will be my first, my last, and only Mass.
Look at your husband. Look at your wife. So that when you kiss him or kiss her, you kiss her with love. Sandali lang ang buhay. Maiksi lang. Amen. Manalig tayo sa Diyos, Ama, habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pangdaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahiling. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating sa hinang aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gumita ko. Lahat ng awa ko, aming Diyos,
God bless you. 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 Bless you. God bless you. Oh, God bless you. 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 Kami ito'y pagpalayan. Ibig mo ang lahat kaligtasan. O Diyos, at tanggapin mo ang aming kayaan, ang aming kaloob, ang isip kunin ako. Lahat ng lahat ko, lahat loob ko, lahat aking alay sa iyo. Ayon sa kaloob mo, utos sa Panginoon, maging tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inuwi, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin namin mo po ang iyong simbahan na ganap sa pagpipig, busbusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco namin sa Papa, ni Paulo namin obispo, lahat ng obispo at lahat ng kaparihan. Dinggin mo po, Ama, ang panalangin ng iyong mga anak na narito ngayon na dumudulog dito sa iyong banal na hapag. Magkukul tayo ng saglit na katahimikan at kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahihilay at pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitapaking kami lahat makakasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ng Piling Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang tapat ng esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa tiktik na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin magpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Bilang bayan ng Diyos na nabubuklod sa isang pananampalataya at tumutugon sa kanyang kalooban at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapagsa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
magbigayan kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang bukal ng ating buhay at kaligtasan, ang kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Body of Christ, body of Christ. Body of Christ, body of Christ, body of Christ, body of Christ, body of Christ. Body of Christ. Katawan ni Kristo, 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 katawan ni Kristo,
katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. Peace. Katawan ni Kristo, 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 katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, katawan ni Kristo. You get holy water.
salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa mga bigay. You did so better. No, later. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo at kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. So bukas po ng gabi ang ating ikatlo at huli na Misyong Pilipino. At yung mga nakatanggap po ng Bible verses, sana po ito ay binasa natin at pinagnilayan. At maiugnay po natin sa ating ginagawa sa gabi. Lalo yun na yung kagabi po na makaugnayan sa homilia ni Father Dave. At ito pa yung magsisilbing lakas natin at pagkain sa buhay natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po, bibigyan ulit kayo ng panibago na Bible verse at ito nawa din ay yung para sa ikalawang gabi ng ating pagninila. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nayalay ng banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Buhay para sa sarili lamang, ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinito ng Diyos na kapiling. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa sino man. Rotrit nobis usque, at dito, manalangin tayo.
Panginoon sa Kristo, pinasasalamatan ka namin sa paganyaya mo, ngayon makapaglingkod sa iyong dambana. Yarihan na iyong salita at Eucharistia. Patawarin mo kami sa anumang nagawang mga kamalian